Ikaw, Bongo. Kumpare taga. Bongo. Siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, you know, for the people na ayaw nila na kumain na sa yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila magsarim yung utang. Bakit? Why is it an issue for them? Itong the identity. Bakit ang dami naman yung para pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City, ayaw naman talaga ng local. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? You the declaration on war of drugs is because I am concerned of the welfare of the Tagalogers. As gusto nilang barahin, ang daming tapos ito pa, ang nangyari ito, ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy. Ang sisipin, his cellphone. Hindi na ito. Yan ang wala talaga sa Pilipinas, hustisya. Mr. President, tingnan mo yung mga tao mo. Kanino kagagamot to? Huwag niyo sabihin, diretso ng talunta. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung PNP. Tatlong rehiyon na mga police andun just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. Well, really trying to intimidate us. Maria naman kayo tayo na rin. Kung tama-tama ko lang ang buhay sa inyong dyan. Imagine this. Pag
Pagkatapos ng mga yan, hindi siguro nila nagawa yung gusto nila, nirelieve nila yung mga pulis na sila nila nag-utos. Pinag-tradik lang nila yung nagawa nila. Pinag-tradik lang talaga nila sa sarili nila. Kasi papalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa nitong administration na ito. Alam mo, ano sa kagaling ito? PR lang. Lagi na kasi kalawag nila sa mainstream media. Lagi din, gusto nila na putukin yung sarili nila. Everything is alright. Walang problema. Yan, dahil talaga ako sige. Mas gusto mo na ngayon, gusto pa ng gulo with China. Pwede ka naman, you can approach in the best way to approach, especially pag territorial conflict is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto na makipagpatayan ka dyan? Siya lang, siya. Nasalita ka ngayon dito, kanina, nandito yan, di ba, yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference, sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niya sabihin, mayan yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinary Pilipino, mga kapampangan, tsaka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. Magkadugo na. May reason ba? Wala. May isa wala. Sabagay, ayos na ito, makapera talaga yung mga yan. Dapat tinamaan. Sana huwag lang sila magkawala kasi magunawan. Makapera. Hindi siguro lahat. Talagang makapera rin. Kasi power, the legislative body is the power of the person. Diyan dumataan lahat. So, dahil of projects, katulad ng isang video, sa Digos, ang binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag some projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on some projects. So, kaya na bahala mag-isip mo ano yan. Ikaw, Bongo. Kung pare taga. Bongo. Pero kung alam mo lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga nabawin nyo, nagboto kami sa inyo. Kung alam mo lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi nila. Sa totoo lang. Ako, yung iniidol na ko talaga ng senador, si Miriam Defensa Senator.
Kung i-discount lang mo kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko ito, yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa nito. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent at ating talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pa rin kung you have time to redeem yourselves. Na. You have time na ipakita sa mga that you will stand by the Filipino people. So, yun lang, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kayo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao na yun. Ikaw ba naman, pag-isan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na talaga. Textbook na scam. Ano talaga? Pangluloko na talaga. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon ito is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and you know, ways of handling government, kawawa naman yung Pilipinas na. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal ng panahon, yung problema talaga ng Pilipinas at ng corruption. Corruption talaga. Ang maganda gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Sabi mo yung corruption tingnan natin kung may tatakbo pa dyan sa Congress at Senado yan. Kung nakikita na kung elected officials na ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kita-kita na lang, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, tayo na lang. Kaya ka? Hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan na talaga may faith na kayo, may paniniwala na kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi yung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Yes! Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga ang kinabukasan para sa atin natin sa bawat Pilipino. And thank you for being with me. Unahin dito sa Pampanga. Sa Pampanga. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas
maligaya na Pilipinas. Sana.